Hi guys, morning, good afternoon. It's already 1:30 and it's a very rainy day. May bagyong Karina, sinabayan pa ng habagat at high tide. Like, share, and subscribe to my YouTube channel. Sa mga ayaw ng content ng channel ko, sa iba note, okay. Topic natin ngayon, maraming tumawag sa akin ngayong heavy rain, typhoon season. Ano raw ang farm management na ginagawa namin? Okay, ganito yan sa mga tipi nyo, yung mga naka-cord, yung mga nasa bundok, tignan nyo yung takbo ng tubig kung saan tumatakbo. Kung pababa, tignan nyo yung takbo ng tubig kung saan tumatakbo. Tapos, lagyan nyo ng hollow blocks. Lagyan nyo ng hollow blocks yung loob ng tipi sa loob. Lagyan nyo ng 2 hollow blocks. Tapos, yung butas ng hollow blocks, nakatutok kung saan nanggagaling yung tubig, papunta sa direksyon ng tatakbuhan ng tubig. Para hindi nabababad ang paa ng mga manok. Hindi sila masyadong mag-absorb ng moisture ng tubig. Kasi kumukuha rin ng moisture ang paa ng manok. Kaya pagka minsan nasa pointing kayo, dry ang manok nyo, medyo dry, sa palagay nyo dry, hugasan nyo lang yung paa para magkaroon ng moisture. Saka dapat hindi mainit ang paa ng manok pagka nasa pointing stage na kayo. Okay, tandaan nyo yan na yung pipi, lagyan nyo ng hollow block sa ilalim na direksyon ng tubig, nakatutok yung butas ng mga hollow blocks galing sa direksyon ng tubig pababa, para hindi yan, isa sa magandang tip yan sa inyo. Yan ang ginagawa namin. Yung mga sineset up ng game farm, yan ang ginagawa ko. Saka medyo trim kayo ng mga puno, pag yung putulin, para hindi masyado tamaan ng malalakas na hangin, kasi typhoon season ngayon, hindi bumagsak. Kailangan na natin ng mga puno. More corn sa pakain nyo, saka lagyan nyo ng coconut oil ang pakain nyo para uminit ang katawan ng manok. Okay, saka yung mga stag sa kakarel, saka yung mga sisiw, taasan nyo humidity. Huwag yung pahanginan yung mga sisiw nyo para hindi supinin. Ngayon sa pagpapoint naman, since stag season ngayon, pabago-bago ang stag. Pagka pinopoint nyo yan, diyan magkakaalaman talaga yung mga seasoned handler sa mga baguan. Ginagawa namin dyan, pagka heavy downpour ng ulan na ganyan, alam namin, binabantayan namin yung weather forecast. No more water for 3 days. No more water para mag dry out. Sakto yan kung ano man ang feeding nyo. Tignan nyo na lang yung dropping, kung madami pa yung puti, kasi yung puti yun yung moisture. Kailangan tama-tama lang yung urate moisture sa green dropping nya. Taasan nyo rin na humidity pagka nagkikeeping na kayo para tumunaw yung mga stags nyo. Kasi pagka kunyari hindi naman umuulan, biglang umulan, ang mga stags usually, karamihan hindi tutunaw, may magkaroon pa ng laman, di mag-empty. Kaya yan ang tip namin sa inyo, taasan nyo humidity, mag dry out kayo ng 3 days sa keeping. Huwag nyo nang tubigan, kasi you have to consider the weather, yung panahon, maraming moisture ang atmosphere dahil sa ulan at sa typhoon. Huwag nyong pahanginan ang manok, mag-off point yan, yung tinatawag na off point.
iinit ang paa ng manok, off point na yan. Sluggish na yan, hindi na maganda ipapakita niyan. Kuha nyo, taasan nyo humidity, dry out nyo, dagdagan nyo corn sa pagpo-point nyo, more corn, saka lagay nyo ng coconut virgin oil. That's the way to do it. Malaking bagay yan. Pagka stag kasi, bago-bago kondisyon ng stag, kala mo okay na, tapos biglang umulan, nagbago klima, nagbago environment, nag-o-off yan, naninibago bigla yan. Kaya pagka nagkukondisyon kayo sa farm nyo ng mga stags, kailangan sanayin nyo rin sa traveling box. Saka as much as possible, wag nyo nang babaguhin ng pakain nyo. Ang iba, ginagawa 1 week before the fight, fight day, okay, 2 weeks before the fight day, binibigyan ng masarap na pagkain. Bawas ang performance niyan, maninibago katawan yan. Yung metabolismo ng manok magbabago. Huwag yung babaguhin ng pagkain. Kung magbabago man kayo ng pagkain ng mga manok na kinokondisyon nyo, at least 2 months. Okay? Marami naman magandang dyan, pakain. Basta importante, mas maganda, matitibay na bloodline. Yung mga solid bloodline ang gamitin nyo, foundation blood. Kailangan meron kayo yan. Hindi wag kayong magmamanot ng tinatawag multi-crosses, tas stag. Kawawa yan. Usually, pagka pinopoint nyo na yan, okay, nasakit yan, nagbago klima, nagbago environment, biglang sisipunin, bacterial flushing naman kayo, tapos magtataka kayo bakit biglang sinipon, kasi na-stress. Kaya huwag kayong ma-advise ko sa inyo, natural conditioning kayo, kasi natural conditioning stress-free yan sa manok, kaysa doon sa stress conditioning na pinapagod nyo, nilalagay yung scratch box, nilalagay nyo kung ano-ano, bitiw kayo ng bitiw maya, madaling sipunin ng manok na stag pagka kinokondisyon nyo, at kuminsan nasa cockhouse na biglang sisipunin dahil may stress. It will take around 15 days pagka in-spar nyo ang manok to 20 days bago maka-recover sa stress na sa sparring. Okay? Subukan nyo, try nyo. Okay? Okay. Susunod shout out muna tayo sa mga kaibigan ko. Shout out kay Mike, Konsihal Mike Oplet Dominguez Maron ng La Union, ng Rose Gold Game Farm. Thank you Mike, Konsihal Mike, sa pag-sponsor sa bata, sa mga school supplies sa mga bata. Shout out ko rin si Kagawad Brent Bonoan. Shout out kita tol. Saka si Voltaire Bonoan. Shout out ko kayo. Shout out ko rin si Ramil M. Florgo. Shout out kita Brad. Magkikita tayo next week after this rain. Akong bahala sa'yo. Kay Johnny Sinolay ng Iloilo. Shout out kita Brad. Stay safe. Hintayin ko yung mga winning line mong blues na pair. Thank you in advance. Ganon din kay Dominic sa anak mo. Shout out ko si Jerry Nagal sa Hawaii. Shout out ko rin si Dr. Bams Publico ng Bantay, Ilocos Sur. Shout out kita Doc. Shout out ko siyempre si Ruel Andres, Janet Andres, Leia Andres ng Pande, Bulacan. Ngayon nasa California.
Yung isa sa Arizona. Shout out ko kayo. Shout out ko rin si Attorney Abel Almario na Rainmaker Game Farm. Shout out ko rin si Attorney Alvin T ng Eastern Summer Top. Siya may-aring piyesta ngayon dyan, rainy season, rainy fiesta, happy fiesta sa mga taga-top sa Eastern Summer. Okay. Shout out ko rin si yung lagi kong kachat, nakakatuwa, si Milton Ramoso. Shout out ko rin si Jesse Gorayev, Freddy Topacio, Amet Mendoza. Shout out ko kayo. Saka yung mga kaibigan ko, si Crespo, saka yung mga nag-aaral sa akin ng online ng kaking knowledge. Tiyaga-tiyaga lang kayo. Si Rosel Plaza nga pala, saka si Jeremy Susi. Si Rosel Plaza ng Butuan, si Jeremy Susi ng Tondo, at ng Arayat. Si rin, si Raka Game Farm ng Raul Arellano, si Maki Teng ng Hado Game Farm sa Bataan. Ganun din si William Kalilong ng Draisel 12 Game Farm ng Guagua, Pampanga. Diyan maraming magagaling na manok, lalo na yung mga Lemon 84. Authentic ang mga bloodline yan. Okay? Siyempre mga kids ko, shoutout ko kayo, mga apo ko, si Gabi, Andre, Malena, Mia Micaela, Samira, at ang coming soon, ang baby boy namin, kay Ann, kay Mick, at sa bunso ko, kay Cheska, kay Rika, kay Kirk, at kay Tong Turingan. See you guys again. Support all orphanage within your area at lahat ng foundation na tumutulong sa mga bata. Children Cancer Ward, Mentally and Physically Challenged Children Foundation. Tulungan natin sila, pati mga Home for the Aged. Avoid using plastic. Let's plant more trees. Let's not pollute the environment. Disiplina tayo sa basura. Ngayon, katulad ngayon, rainy season na naman, tayo rin na perwisyo sa baha. Okay? Be proud to be a Filipino. Love our culture. Love our country. Mahalin natin ang passion natin. Sabong sport. Identity natin yan. Bye. Peace and love.